It's beyond me. Tinanong siya tungkol sa ABS-CBN shutdown. Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Kayong mga taga-ABS-CBN na artista, matuto kayo dito kay Aljur Abrenica sa sagot niya, ha? Kayong mga taga-GMA na sumasakay, ha? Na sumasakay sa dyan sa ABS-CBN dahil wala na kayong racket kaya nagpapaka-relevant na kayo. Matuto na lang kayo dito, ha? Matuto kayo kay Aljur Abrenica. Ano sabi niya? It's beyond me. Their fight is their fight. Wag na kayong sumausaw. Mga sausalero dyan, mga artista na taga-ibang bansa. Ay, taga-ibang bansa. Na taga-ibang network. Tigil nyo ng pagiging salsale. Ayun mo? Mali yung ano ko. Nabanggit ko dun, ha? Sausawero! Yung mga artista dyan na sausawero. Tigil nyo na pakikisawsaw ninyo. Hayaan nyo na lang yung management ng ABS-CBN na makipaglaban. At saka siyempre, hayaan nyo na rin na makipaglaban yung mga artista na may stock. Huwag nyo nang sausawan. Ginagamit lang na kayo ng mga artistang may stock dyan sa ABS-CBN. Meron silang mga investment. Rabchi, salamat sa $20. Idol Bambay, we love you from Windy City, Chicago. Stay safe, Rabchi. Thank you very much sa mga taga-Chicago. Binabati ko kayo na maayong buntag sa inyong tanan. Tsaka napintas nga, Rabi. Ganun ba yun? Salamat, Rabchi. Thank you very much. Totoo naman kasi, alam mo itong mga artista, eto lang naman eh. Hindi nyo ba napapansin yung pinakamaingay dyan, yung may mga stock? Sino pa yung may stock dyan na maingay? May mga may stock, may investment, maingay. Pangalawa, sino lang yung mga artistang nag-iingay dyan? Yung mga laos. Kailangan nila maging relevant, so maging eksena. Yan. Si Nico. Sausaw niya si Nico kasi walang racket eh. Pintatulang ko pa eh. Hindi naman pala sikat daw yung hinayupak na yan. Kasi gwapo eh. Ha? Ayan yan yung mga klase ng mga artista na sumasawsaw, yung ganyan. Pangatlo, yung aside sa gusto nila maging relevant, gusto lang nila maging cool na may pinaglalaban silang kuno. Yan ang mga gustong sumawsaw dyan. Hindi, alam nyo, kilala ko kasi ito si Aljur, ha. In fair lalo, kilala ko to si Aljur. Ano ito eh, may utak pag nakausap mo ito. Tsaka ano ito eh, hindi lang pogi, alam mo yun. Meron talaga siyang utak. Hindi, ano to eh, nagtatanong. Hindi yung basta-basta naniniwala. Ano ba? Ganun eh, kasi meron tayong mga nagmamagaling. Sino yung mga nagmamagaling? Yun si Ding Dong Dantes. Nagmamagaling yun eh. Kunwari may alam, ganyan-ganyan. Hindi muna magtanong, ano ba talaga yung nangyari? Totoo ba talaga to? Ganito. Yung basta lang may nabasa. Sabi ni Karen Davila. Sabi ni ganito. Maniniwala na rin siya, tapos sasabihin na lang niya. Hindi dapat everything, you have to question everything. Tandaan nyo po yan, question everything. Ako pag may nakikita, honestly, pag ako may nakikita, policy na ginagawa ng ating gobyerno, hindi naman okay yan kasi galing niya sa gobyerno. Hindi. Pag may nakikita talaga ako, tinatanong ko, sabi ko, tama ba yan? Sabi ko nga sa inyo yung sinasabi nilang tayo daw yung mga bulag na, sinasabi nila na, sorry for the term, ayaw ng ating listener yan, tayo daw blind sila naman nagsabi nun tayo daw yung mga blind follower kay Presidente. Hindi, excuse me. Pag may nakita akong policy hindi ko gusto, yung talagang, ano ba to? Ba't ganito? Tinatanong ko, tas kukontrahin ko talaga. Pero, bago ko muna kontrahin, nagtatanong muna ako. Tinatanong ko, bakit ba ginawa ni ganito ito? Ano ba ang dahilan niya dito? Tas babasa muna ako ng mga iba't ibang review. Kaya nga yan, tulad yung sa ganon, yung ganon. Ito pinakahangang-hanga ako kay Sec Tugade, ha. Siyempre, ang LTFRB, siyempre, nasa ilalim ng DOTR yan. Hangang-hanga ako dyan. Pero nung nakita ko yon,
Tapos tinitingnan ko yung paliwanag ng LTFRB. Sabi ko, sabi talaga eh. Sabi talaga eh. Pero tinanong ko muna, dapat ganun po tayo mga kababayan. Ano muna natin? Alamin muna natin, magtanong muna tayo, bakit ba itong policy nito ganito? Bakit ba yung sinabi nitong si ganito? Kasi mahilig silang mag-misquote. Yan ang number 1. I-chop-chopin yung mga sinabi. So, ingat tayo. Kunwari, ito, number 1 ha. Halimbawa, si Roque. Ay, araw-araw na trending yan. Visit. Araw-araw na trending si Roque sa mga... Kasi may mga sinasabi siya na kinakat. Alam mo yun? Favorite siya ni Joseph Morong. Ang landi mo. Joseph Morong. Ang landi mo. Favorite si Joseph Morong. So, laging ikakat yung sasabihin niya. Hindi ko kumpletuhin. Tapos ilalagay doon, maiinis yung mga tao, palalalain. Ganun sila eh. Ay, maganda ito. Para mainis ang tao. Para may engagement. Tapos babalita ng iba't ibang media. May engagement na. O, di ba? Ako talaga, siguro maiinis ako kay Pangulong Duterte kung totoong sinabi niya yung gasolina at saka yung diesel eh. Pero ako kasi nakita ko mismo, narinig ko mismo, na alam ko naman nagbibiro ang presidente. Ano ba yan? Sabi ko nga, tanga lang ang magsabing hindi nagbibiro si presidente doon. Obvious na obvious naman. Pero syempre, kung ikaw makakarinig nun, unang-una, tapos nandun ka sa neutral side, hindi tatanga-tanga ka, hindi ka nagre-research, hindi ka nagtatanong, nandun ka lang sa gitnang side, talaga maiinis ka. Bakit naman gagasolinahan at i-diesel yung mask? Kaya dapat magtanong tayo. Kawawa si Sec Roque. Kawawa. Kasi yan, personal na kakilala ni mo, kakilala ko, nagkaka-text ko din yan. Hindi, pag may tatanong ako, pag meron akong hindi naintindihan doon sa sinabi niya at meron ako na tatanungin ko siya, Sec Roque, totoo ba itong ganito? Confirm ba ito na yung sinabi? Ano pong dahilan, no? Tatanong ko, pero tatanong ko pa lang ha, hindi ko sinasabing tinanong ko na siya. Wala pa akong ganyan. Hindi yung makapal ang mukha ko, mahihain ako. Pero pag may nakita ako, tapos sabi ko hindi ko makita yung paliwanag, o kaya hindi ko napanood yung buong briefing niya, pwede kong tanungin siya. Sec Roque, ito po kasi ang nakikita ko sa social media, ano po ba ibig nyo sabihin nito? Totoo bang ganyan? Ganun dapat. Kawawa si Sec Roque, paborito ng dilawan. Korak! Wonderfella 19, salamat sa 10 Canadian dollars. Sir Bay, nakakamiss ang live mo. Pabati naman ng happy birthday sa mama ni Budingding na idol din si Bayotyot. Mga pangalan nyo ha. Budingding na idol din si Bayotyot. Thank you po. Thank you po, Wonderfella. Check mo boss yung banat yung ABS Kingdom page sa FB, nakatag ka doon kanina. Hayaan mo sila. Alam mo yung Kingdom na yan, yung kapamilya world na yan. Walang kwentang page yan. Halata namang ginawa lang yan para sumipsip. Tama, mawawala din yan parang bula. Sabi ko sa inyo, bakit? Ba't ko pumapalakpak? Alam nyo kung bakit mawawala yan? Kasi hindi naman mga totoong supporter ang naandyan. Siguro 80% yan troll. Binobomba lang ng troll yan eh. Oh, topic natin, si Banat Bay, Banatan, 80% bobomba. Alam nyo bakit hindi nagtitrend yung 80% na yun? Paano magtitrend yung 80%? Isang tao, isang IP, iba-iba. Iba-iba lang ang account name. Kaya hindi talaga magte-trending. Kaya nga nakakarating sa akin lang dahil sinasabi nyo lang, sinusumbong nyo lang. Kayo kasi talagang legit kayo na talagang tao kayo. Legit kayo, kaya pag nag-share kayo, talagang magiging ano yan. Ahawa yan sa mga, makikita yan ng mga kaibigan ninyo. Kaya nga, di ba ito, halimbawa, sabi nila Sir Rudy Bunaga, marami daw tayong nakikinig dyan sa Daly City, sa San Francisco, tsaka sa LA.
Kasi nga, kayo, sinishare nyo eh. Kunwari, si Sir Rudy, sinare niya. Sa LA siya. So, yung mga network niyan, mga taga-LG, mababasa yung newsfeed. So, doon nila makikita. Kasi totoong tao si Sir Rudy. Nagigets nyo? So, pag meron naman tayo mga taga-Japan, kasi dami na rin nag-i-email sa akin na ganito, alam mo, ikaw libangan namin dito. Ito sa mga taga-KSA. Kasi nga, sinishare ng mga taong nakapanood. Ibig sabihin, legit kasi yung mga nag-share. Kaya yung network nila, so share from Dubai. So yung mga taga-Dubai na naandun, na interesado sa politics, makikita yun sa newsfeed. Yung kapamilya, sila, baka siguro 5-10 tao lang yan. Na bomba ng iba-ibang account. Mga fake news. Sa Texas din po, ay thank you po. Nagigets nyo po? Hindi kaya nga hindi ito mahirap po lokohin ng YouTube. Yun lang masasabi ko sa inyo. Mahirap po gumawa ng fake account dito ng sabay-sabay. Ako, as manunood ng ganyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Okay? Zoom tayo pagbubudot sa pagbudots. Ano kaya yun, ano? Isipin natin. Kaya wag tayo maniniwala dyan sa kapamilya na yan. Mga sira lang ang ulo nyo mga yan eh. Ay nako, ayun na po. Maraming salamat po sa lahat. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ho ulit tayo bukas. At tanda natin pag Sabado. Okay? Ito na ho ang ating programa. May programa. Pag Sabado, syempre, di naman natin may iwasang bumanat pa rin pag may mga balita, may gano'n. Pero hahaluan natin ng Sabado ng Health Saturday. Pag Linggo naman, Life's Principle on Sunday. Palakpakan. Talagang may programa ha. Ka naiyak ba? Hindi ako umiyak, sinisipon lang ako. Nung isang araw, inuubo ko. Sinisipon ako. Ang conspiracy theory ko ay masama ang pakiramdam.